Itaas ang sahod at itigil ang contractualization. Yan ang sigaw ng mga manggagawa kasabay ng paggunita ng Labor Day kahapon. Ang ilang kandidato, kanya-kanyang eksena naman sa pagtitipon ng mga manggagawa. Umaaksyon si Ryan Ang. Umaga pa lang ng linggo, nagsimula na magmarsya ang iba't ibang labor groups patungo Menjola. Tulad ng mga nakaraang paggunita sa Labor Day. Sigaw nila, itaas ang sahod at itigil ang contractualization sa bansa. Maya-maya pa, ilang politiko na umeksena, gaya na ng Senadora Grace Poe, katandem ng Senador Chis Escudero at si Congressman Nery Colmenares. Tao dapat pa rin ang mahalaga, hindi makina, hindi pera. Bandang alas 7 ng gabi sa Liwasang Bonifacio, dumating naman ang magkatandem na sina Mayor Rodrigo Duterte at Senator Alan Cayetano. Hindi ako sang-ayon sa contractualization. Mawala. Imbes sa rally, sa pagtitipon naman ng Trade Union Congress of the Philippines, dumalo si Liberal Party Underbearer Mar Rojas. Dito inendorso ng grupo ang pambato ng administrasyon. Kasabay naman ng paglalatag ng mga plano para ipatigil ang kontraktualisasyon. Binanatan ni Rojas si Duterte. Sinabi ni Mayor Duterte, on day 1, I will end it. Sunod na sagot niya, binago na naman niya. Sinabi niya, I will ask Congress. Hindi niya alam ang mga issue eh. Pambobola lang at panloloko. May mga provision sa batas na hindi malinaw. Kaya ito ang ginagamit na loophole para dito sa labor-only contracting. Yan ang lutas dito. Yan ang solusyon dito. Kaya yan ang ating gagawin. Ihahain natin yan sa Kongreso para masarhan itong mga loopholes na ito. Nangako naman si Vice President Jerome Binay, nalilikha ng halos 2 milyong trabaho kada taon. Pero pagdating sa issue ng kontraktualisasyon, biglang kambyo ang pangalawang Pangulo. Independent contractor, yun legal yun. Legal yun. Ang problema lamang doon, pagka yung matatapos niya 6 months, yun kasi hindi naman empleyado yun ng, hotel. Hindi naman empleyado ng hotel yun. Empleyado yun ng independent contractor. Dapat yung independent contractor, pinagpapatuloy niya yung mga benefits na mawawala. Kasabay naman ng mga kilos protesta at pag-eksena ng mga kandidato sa Labor Day, dinagsari ng iba't ibang job fair sa bansa. Mahigit 167,000 na trabaho ang inalok ng Department of Labor. Ayon sa DOLE, umabot sa halos 30,000 ang nag-apply at halos 4,000 rito ang natanggap agad. Umaaksyon bilang Pilipino. Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.